Magandang hapon po sa inyong lahat. Mahapon na po dito ngayon sa Germany. Ano na, palaging umuulan. Palaging umuulan ngayon dito. Papunta kami ni Fiona sa DM dahil kailangan namin bumili ng diaper ni Uma. At kakagias, sinundo ko muna tong anak ko. At punta kami sa DM. Basa na oh, palaging umuulan. Umaambon ngayon. Ang bigat na naman ang dala namin ni Fiona. Mama, ito. Ang bigat na naman ang dala ko si Fiona. Dala din yung diaper ni Uma. Kasi namili ako konti ba dahil holiday bukas. Pag holiday dito sa Germany, sarado yung tindahan. Yung ano lang, bakery lang ata bukas. Ay, namili na ako. Oh, tahimik dito sa city namin eh. Parang walang tao. Kami lang ni Fiona. Tamak mo na. Magsusulat spion. Okay. Narap muna daw siya. Lagay ko muna. Sige, Nakman. Wow. Nakman. May lumalabas na tubig, oh. Andiyan yun na. Pusok mo andiyan. Simula na naglaglagan yung mga dahon. Nakmalgi. Pero hindi pa naman asin, malamig. Medyo ano pa, pag makapal yung suot mo, nako, papawisan ka. Lalo na pag naglalakad ng malaylayo. Nga. Kaya hindi ako nag-jacket ngayon. Ito lang yung suot ko. Kaya makapal na to. Tapos pag nag-jacket ako na, pagpawisan. Katulad kahapon. Yes, Nel. Uy! What's the last nas? Nice yun, Anish. Pagkasipon ka, malamig pa naman. Gusto niya daw na parang ano ba, yung tubig parang umulan. Ulan. Punta na kami doon sa ano, bus station. May nabili akong sapatos kay Fiona at sobrang bagsak ang yung ano niya, yung presyo niya. Oh. Una, ano siya, €49.99, tas 75%. Ito na lang nabayaran ko, €12.49. Kita ko po sa inyo. Ito siya, oh. Ang ganda niya. Nagustuhan din ni Fiona. Nag-iisa na lang yan doon. Kaya siguro na, ano na nila, sobrang ano na ba, yung bagsak presyo na talaga ba? Pamigay ano na. O, yan yung brand niya. Tapos maganda siya. Sa mga bata kasi, okay lang yung mga ganitong sapatos na branded naman siya. Pero mura mo lang nabili ba? Kaya mga bata, dali masira yung sapatos nila. O, ito ba? O, maganda pa siya dito. Tapos ano siya? Tamang-tama siya sa malamig na panahon dahil sa loob. Kaya binili ko siya. Hindi naman to siya masuot sa kung ano na may snow na dahil anong to siya ngayon lang to ba? Pang autumn lang to ba? Binili ko. €12 na. Sayang din. Tapos yung cashier doon, kaibigan ko pa, sabi niya, ang ganda naman ito. Tag ano na. Hindi ka malulugi daw sa presyo daw. €12.49 na lang. Sobrang pamigay price na to. Oh, ito ba? Yan. May sapatos na si Fiona. Kasi si Fiona, yung sapatos niya, sira na yung isa. Yung palagi niyang suot ngayon. Sinusuot ka kasi niya yung palagi. Pag palagi sinusuot, araw-araw, dali talaga masira. Tapos kailangan na din niya ng bago. Meron pa naman siyang ano doon, pang kung may snow ba, meron pa naman siyang sapatos. Kaya hindi ko siya bibilihan. Yun lang muna yung susuotin niya. At ito, para sa autumn ba. Yan. Diba? Sobrang bagsak presyo na, oh. €49.99, tas €12 na lang. Hindi tayo nalugi dyan. Buti na lang na pumasok ako doon sa Deichmann kung saan ko to binili. Nakita ko binili ko agad. €12. Minsan, ganyan po talaga akong mamimili. Yung mga ano lang ba, mga sale lang ba, pag bumibili naman ako na ano, pag kailangan lang or kailangan mo talaga ngayon gamitin,
Mga ganyan, pero pag may makita ka, doon ka makatipid. At kasya naman sa anak mo at maganda, nagustuhan din naman mo. Bibilin ko talaga yan. So, bumili ako ng kamatis, kaya magluluto ako ngayon ng pasta ba. Yung dinuluto ko noon. Tapos bumili din ako nitong seafood sa una. Ano na siya, mix na siya. Ito yung kakainin namin ni Michelle ngayon. Tapos bumili din ako ng, ito siya, ano siya ngayon, 600 gram to siya. Tapos €2.99 na lang sale siya ngayon sa, saan ba ito? Sa Hit ko to siya binili. Laki nito. Minsan lang po ako namimili ng ganito. Dahil yung mga anak ko, pag may ganito sa bahay namin, ito na yung gustong kainin nila. Tapos si Martin, sabi ni Martin na, hindi kasi healthy pag ganito palagi kinakain ng mga bata. Lalo na, inano nila sa tinapay. Paminsan-minsan okay lang. Kaya, nakita ko ngayon na sale siya. Kaya bumili ako. Sabi ko, bibili ako nito ng 2 pa. Kasi mahirap magbili ng marami pag wala kang sasakyan. Nag-ano ka lang, ang bigat-bigat. Tapos sabi ko, pag nandiyan ang si Martin, kasi bukas holiday dito sa Germany, Huwebes, sa Bernice lang siguro, bili ako ng 3 pa nito, tapos ipapadala ko siya sa package pag papadala ko next year. Next year na ako mapadala ulit dahil bago lang po ako nagpadala ng package, no? Kinuha na po, yun ay madalian. Lahat po talaga ng mga damit ko na hindi ko na sinusuot, yung nakatago lang sa kabinet, pinadala ko talaga lahat. Mga damit ng mga anak ko, mga gamit namin dito na hindi namin ginagamit. Tapos namili ako ng mga biskwit, yung mga kailangan nila doon. Basta madalian yun siya dahil isang araw ko lang siya tinapos. Dahil nga, nandito si Raquel, di ko nga sana yun ipadala. Dahil nahiya na naman ako, ni-cancel siya kasi ni-cancel ko na siya nung una. Kasi gusto ko na madating siya sa Pasko, kaya nag-ano talaga ako, nagpa-reserve talaga ako ng isang karton. Kaya yun, cancel ko sana, sabi ko wag na lang, bahala, nag-stress, madalian, basta padala to. Yan, nadala na po siya, nagbiyahe na po siya noong September 20 ata. Basta nagbiyahe na siya. So sana darating siya ng October, November, December sa Pinas. Iwan ko kung makaabot ng Pasko, pero kung hindi naman makaabot, okay lang din, hindi naman yung madalian. Bili din itong mga gamit-gamit sa mga... Bili din ako nito manok dahil yung mga anak ko, lutuan ko sila ng pagkain ngayon. Nilhan ko din si Martin ng salad. At ito yung gagamitin ko ngayon sa pagluto. Namili ako konti dahil nga holiday bukas. Namili lang ako yung wala kami dito sa bahay ba kasi yung plano ko lutuin bukas. Wala na pala kaming ganito. Katulad nito, wala na kami dito. Paprika, wala na kami. Tapos basta, namili lang ako ng gatas. Kasi gatas, wala kaming gatas. Mahirap mamili pag wala kang sasakyan. Kaya, dandahan lang yung, konti-konti lang yung binili ko. Dahil, malapit lang naman kami sa tindahan. At saka si Martin, wala naman siyang pasok ngayong Bernice. Kaya, pwede kami mag-grocery pag naandyan siya. Kasama namin siya. So, lagay ko muna to at kakain muna ako dahil mag-asikaso pa ako kay Uma. Alas 6 na dito, wala pa akong tanghalian. Nag-almusal lang ako kanina mga alas 12. Kinumain lang ako ng tinapay, uminom ako ng kape. Tinapay yung suot ko. Ang kapal-kapal po nito kaya hindi na ako nagsuot pa ng extra pa na jacket dahil ang kapal nito, tapos pag dubli-dubli na yung suot, mainit. Kaya pagpawisan ka ba, lalo na pag naglalakad ka. Kaya yun lang muna po ko po sa inyo, may share ko sa inyo. Magluto muna ako. Doon ako sa taas magluto. Ayoko magluto dito sa baba. Dahil pag dito ako sa baba nagluluto, kailangan ko talaga linisan agad yung kusina. Yun yung nasanayan ko noon ba nung dito ko palagi, yung dito pa si Uma, nagluluto pa si Uma, nilinisan talaga ni Uma pagkatapos yung kusina. Sa taas, ganun din naman ako, pero sa taas kasi, mamaya ko nalinisan pag bago ako matulog. Dito kasi, pagkatapos namin kumain, nilinisan agad. Yun ang talaga yung nasanayan ko. Kaya, doon ako sa taas magluluto sa kusina namin. Mabili din ako ng nito dahil kay Uma, gloves. Ito din para kay Michelle, yung kayo niya. At bumili pala ako ng tinapay. May tinapay pala akong binili. Sa akin pala ito. Kalimutan ko na. Ito yung binili ko. Meron siyang salad. Ang daming salad. Sarap nito. Meron siyang salad. Tingnan po na yung salad. Tingnan na ito. Baka may dito. May multo. When I walk into the kitchen, you saw the look on my face. You
saw the look on my heart to get out of this place. I sensed something I've never seen before. When you put on the pineapple, we couldn't be friends anymore. Pineapple thousands, go on pizza. It's a fruit and you know that. Pineapple thousands, go on pizza. They just don't belong. Something I've never seen before. When you put on the pineapple, we couldn't be friends anymore. Pineapple thousands, go on pick. Something I've never seen before. When you put on the pineapple, we couldn't be friends anymore. Pineapple thousands, go on pizza. Busy na naman ang kusina natin. Nagluto na naman tayo. Kami lang kung dalawang Michelle kakain ito. Si Martin, si Fiona at si Philip ayaw nila. Lutuin muna natin tong seafoods na nilagay natin. Kunti lang siya pero ano rin to, malapit na mag 7 euro yung niya, presyo niya. Okay lang, pero okay lang dahil naman. Sarap naman tong lulutuin natin. Luto na ko na siya sa garlic at saka sa bawang. Sa sibuyas. At maya lagyan natin ang sauce dyan. Ito naman, nagpa-ano na ako ng karne para kay Martin. Ito na, malapit nang maluto. Ayan. Nagutom na talaga ako. Wala pa akong tanghalian. Isang tinapay lang kinain ko kanina. Alas 6 na dito.
So, ipakita ko to sa inyo, binigay ni Oliver Cagas. Mayroon tayong magnet na galing sa Egypt nung nagbakasyon sila. At ilalagay ko na to sa taas kasi nandito pala to sa baba. At meron din siyang ballpen na panglista sa mga utang. Magbayad na yung mga may utang. Joke lang. Ngayon po, ikukwento ko pala sa inyo dahil si Pamela kahapon nagbiyahe na papuntang South Korea. Dahil nga siya yung nanalo sa Mrs. Euro Philippines Universe noong August 10 sa yung nag-attend kami ba? Saan ba yun? Sa Vanderbilt, sa Horstel ata yun. Basta, ay sa Osnabrück pala. Yun sa naman ko, nabuang naman ko. Makalimutin naman yung nag-attend kami sa Osnabrück. Si Pamela ang nakadaog doon, no? Siya yung ipanlaban sa Korea. Nakaka-proud si Pam, dala-dala talaga yun yung flag natin sa sa Pilipinas pa. So, Pam, manalo man matalo, sobrang proud ako sa iyo, alam mo yan. Sabi pa ni Pamela na, Mami Rose, sama tayo sa Korea. Sabi ko na, kung pwede lang sana, Pam, sasama talaga ako. Hindi man pwede kaya may mga anak akong alagaan, si Uma, so wala namang magbantay kung sasama ako, di ba? Wala maghahatid sa mga bata, may pasok si Martin, hindi naman pwede. Kung pwede lang sana, no, sasama ako kasi hindi pa ako nakapunta ng Korea. Tasasali yung kaibigan natin doon. Ang kaganda ng mga kasama niya. Nakita ko kahapon sa yung kasama ni Pamela doon sa Korea kasi nag-live siya. Nakita ko, mga ganda. Sus, mga sexy. Pero alam ko, kaya yan ni Pamela eh. Matalino yon. Matalino na, maganda pa. Oh, sana, oh. Pitaw pa, manalo man matalo. Sobrang proud kami sa'yo. Kami lahat ng Team Bellman eh. At magkita-kita lang na lang tayo pagbalik mo dito. Alam mo naman yung pinag-usapan natin. Kung saan tayo pupunta, pabalik mo dito. Hintayin ko lang yung message mo kung kailan tayo pupunta doon. Kaya sobrang proud po ako kay Pamela. Papakita ko po sa inyo dito yung picture niya. At bukas ata yung nila. Bukas o sa October 5. Hindi ko alam. Basta sabi ko, sana makita namin. Sabi niya, pupunta daw yung tita niya doon. Baka mag-live daw yung tita niya. Sana makita ko ba kay maano man natin na yung, di ba, yung Korea at Philippines pares lang naman ang oras. Makita tayo guys, hindi man madaling araw dito. Kung gabi doon, kung gabi mag-start doon sa Korea, mga hapon dito sa Germany. Hapon ba? Hindi, parang madaling, parang tanghali. Nagito na ako sa oras. Basta yun po, abangan natin at syempre babalita ko po sa inyo kung nanalo si Pamela. Kanina nag-send siya ng picture nila doon sa picture nila ba, makasama niya doon sa group chat namin sa WhatsApp. At ang gaganda, sos, kinuha ko. Ang sexy ni Pam. Ang ganda ng suot niya ba, yung dress niya, sos, yung gown na suot ni Pam, ang ganda. Kaya excited ako makita si Pamela sa sa araw talaga ng mismo yung nila. Sana talaga yung tita niya ba, maganda yung internet connection doon sa mismong araw ng coronation night o saan gaganapin. At abangan na lang natin at syempre babalitaan namin kayo kung sino manalo. Taan ko kayo kung sino mananalo. Basta kukwento ko dito sa inyo. Abangan na lang natin kasi hindi ko alam talaga kung anong araw yung nila, yung coronation night nila, yung araw talaga na hindi ko alam. Magtatanong pa ako ni Pamela kasi busy na yun mahirap na yun message. Busy na yun doon. Kasi pagdating nila kahapon sila dumating, kanina busy na sila, nagsuot na sila ng mga gown. Hindi ko alam kung ngayon ba talaga or sa October 5 pa yung o October 6 ata yun. Basta hindi ko na alam. Basta yun lang po at ikukwento ko po sa inyo. Abangan lang natin. At alam ko naman na kayang-kaya yun ni Pamela. Si Pamela pa, kayang-kaya yun. At yun lang po. At ako ay matutulog na dahil alauna na dito. At bukas, holiday dito sa Germany, makatulog kami ng mahabang oras bukas dahil walang pasok ang mga bata. May kukwento po ko sa inyo, pag mga anak ko, pag walang pasok, kinabukasan, maaga yan sila matulog. May taka ko pero pag may pasok,
ikaw pa magsabi na, tulog na kayo. Di yung mismo sila na madito na sa bed nila mahiga. Pero ngayon, pag walang pasok kinabukasan, ano na, hindi mo na yan sila marinig, no? Nakahiga na pala, natulog na. Ito tulad ngayon, ang aga, pagkatapos kumain, nahiga na, tulog na sila. Fiona at si Philip at si Michelle din, ganoon din. Pag may pasok, ikaw pag sabihin mo pa, matulog na kayo kasi na, late na. Ngayon, ganoon talaga. Tapos maaga din yan sila magising pag walang pasok, kinabukasan maaga magising. Pero pag may pasok, gisingin mo pa, gising na, malate ka na. Saan kinulman ng mga bato to? Mana ito sa akin. At yun lang po, matutulog na po ako. Good night po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta. Kahit konti na lang po nanonood sa akin, mag-upload pa rin ako pa. Minsan dahil nga meron po akong pamilya sa Pilipinas na nag-aabang, nag-antay sa bagong upload natin. Yun lang po. Salamat. Bye! Living the highs and lows.